Tahimik ang bahay ng umagang iyon, maliban sa tunog ng kutsarang humahampas sa tasa ng kape. Si Jerome ay nakaupo sa mesa. Suot ang lumang t-shirt na kupas na ang kulay. Habang pinagmamasdan ng usok na dahan-dahang umaangat mula sa tasa. 5:00 pa lamang ng umaga, pero gising na siya. Gaya ng nakasanayan, nauuna siyang maggising kesa sa asawa niyang si Katrina. Sa paningin ng iba, wala siyang ginagawa. Walang trabaho, walang ambag. Isang lalaking nabubuhay lang sa sweldo ng asawa. Si Katrina ay isang senior accountant sa isang kilalang kumpanya sa lungsod. Araw-araw, maaga siyang umaalis at gabi nang umuuwi. Siya ang nagbabayad ng renta, kuryente, tubig, at marami pang iba. Alam iyon ng lahat, lalo na ng kanyang ina na si Carla. Jerome, hanggang kailan ka ba ganyan ha? Madalas marinig ni Jerome mula kay Carla tuwing bumibisita ito sa kanila. Lalaki ka, pero asawa mo ang bumubuhay sa'yo? Ngumiti lang siya. Palagi, walang sagot, walang paliwanag. Sa araw na yon, naghahanda si Katrina papasok sa trabaho. Mabilis ang kilos niya. Halatang nagmamadali. Tinulungan siya ni Jerome. Iniabot ang bag. Iniayos ang baon. Siniguradong meron siyang dalang payong. Salamat ha, sabi ni Katrina. Pero pagod ang boses. Hindi siya tumingin ng matagal. Alam ni Jerome ang ibig sabihin ng katahimikang iyon. Hindi galit, kung hindi unti-unting pagod. Pag-alis ni Katrina, nanatili si Jerome sa bahay. Nilinis niya ang kusina, naglaba, nag-ayos ng mga papeles. Sa isang sulok ng sala, may lumang laptop na bihira niyang buksan sa harapan ng iba. Ngunit nang siya na lamang mag-isa, binuksan niya ito. Tahimik, mabilis, parang sanay. Lumabas sa screen ang mga numero, graphs at email na may mga subject na hindi pangkaraniwan. Quarterly acquisition, proxy holdings, confidential update, at marami pang iba. Isang notification ang pumasok. Dadagdagan na ang shares. Tuloy lang ang plano. Mensahe ng nagngangalang Kenji. Sandaling pumikit si Jerome. Huminga siya ng malalim. Hindi ito ang buhay na inakala niya noon. Pero ito ang buhay na pinili niya ngayon. Sa labas, may dumaan na kapitbahay. Sumilip sa bintana at nakita si Jerome sa sala. Wala na namang pasok si Jerome ah. Naririnig niyang tsismisa ng mga kapitbahay. Buti pa ang asawa niya, nagtatrabaho, pero siya kalalaking tao, hindi marunong magbanat ng buto. Sanay na siya sa mga ganitong pananalita. Bandang hapon, dumating si Aling Carla nang walang pasabi. Pagpasok pa lang, napakunot na ang noo nito. Nasa bahay ka na naman maghapon? Tanong nito. Tila ba kasalanan ang paghinga niya. Opo, sagot ni Jerome na may galang. Talagang ang kapal ng mukha mo, no? Bulong ni Aling Carla. Hindi man lamang nag-ingat sa kanyang pagsasalita. Narinig ito ni Jerome, pero hindi siya sumagot. Hindi nila alam, habang minamaliit nila ang lalaking tahimik na nakaupo sa sala, may mga pirma nang naipadala. May mga desisyong naipatupad at may kumpanyang unti-unting nawawala ng kontrol. At lahat ng iyon, nagsimula sa lalaking tinawag nilang walang ambag. Ang hapagkainan ay puno ng pagkain, ngunit salat sa init. Naghanda si Aling Carla ng maliit na salo-salo bilang pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang pamangkin. Narawan ng ilang mga kamag-anak, kaibigan, at syempre si Jerome at Katrina. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, ramdam ni Jerome ang bigat ng bawat tingin. Mga matang sumusukat sa kanya mula ulo hanggang paa. Jerome, kamusta ang trabaho mo?
Tanong ng isang tiyahin, kunwari inosente. Bago pa siya makasagot, tumawa si Aling Carla. Trabaho? Aba, full-time house husband yan. Walang pakinabang sa anak ko. O at masipag naman sa paglilinis ng bahay. At pati marunong rin magluto ng pagkain. Pero pagdating sa financial, umiling na lamang ang ginang. May ilang natawa, may ilang umiwas ng tingin. Si Katrina naman ay napayuko, mahigpit ang hawak sa baso. Ngumiti si Jerome, hindi pilit pero hindi rin masaya. Okay lang po ako, sagot niya. okay lang? Singit ni Aling Carla. Samantalang ang asawa mo, halos mamatay na sa pagod. Lalaki ka, Jerome. Dapat ikaw ang provider. Tumama ang mga salitang iyon na para bang kutsilyong paulit-ulit na inuukit ang dignidad niya. Ngunit hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kung hindi dahil mas pinili niyang manahimik. Sa loob-loob niya, hindi niyo alam kung anong hinahawakan ko ngayon. Lumapit si Joyce, kaibigan ni Katrina, at bahagyang bumulong. Hayaan mo na. Ganyan talaga si Tita Carla. Tumango si Katrina, pero hindi nito napigilan ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Nakita iyon ni Jerome. Mas masakit pa sa anumang panlalait ang makitang nasasaktan ng asawa dahil sa kanya. Maya-maya, dumating ang isang bisita, si Julius, isang kilalang negosyante at CEO ng K-Line Holdings. Agad na nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang tuwid ang likod ni Aling Carla at parang nagliwanag ang buong sala. Julius, mabuti naman at nakapunta ka. Masiglang bati ni Carla. Ito ang taong sinasabi ko sa inyo, oh. Napaka-successful. Napatingin si Julius kay Jerome, sakang umiti ng bahagya. Sino naman to? Tanong niya. Sumagot naman si Jerome. Asawa po ako ni Katrina, sagot ni Jerome. Tumango si Julius, parang wala ng interes. Wala kang business? Wala po eh, maikling sagot niya. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa mesa. Pagkatapos ay may narinig na mahinang tawa. Hindi masaya, kung hindi mapanlait. Sayang, sabi ni Julius. May mga taong pinanganak talagang kontento na sa pagiging anino. Nanigas si Katrina. Tatayo sana siya para ipagtanggol ang asawa, ngunit hinawakan ni Jerome ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Isang mahigpit, pero kalmadong hawak. Isang pakiusap. Hayaan mo muna. Hindi alam ni Julius na sa mismong sandaling iyon, ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay unti-unting nilalamon ng mga numerong hawak ng lalaking minamaliit niya ngayon. At habang patuloy ang tawanan sa mesa, si Jerome ay tahimik na nagbilang. Hindi ng mga insulto, kung hindi ng mga araw bago magbago ang lahat. Sa gabing iyon, umulan ng mahina. Ang tunog ng patak sa bubong ay tila metronome na sumasabay sa mga alaala ni Jerome. Nakaupo siya sa balkonahe, hawak ang tasa ng tsaa, habang sa loob ng bahay ay maimbing nang natutulog si Katrina. Tahimik ang mundo, isang katahimikang matagal na niyang kinikimkim. Hindi siya palaging ganito. 5 taon na ang nakakalipas, si Jerome ay kilala sa ibang pangalan sa mundo ng negosyo. Hindi man sikat sa dyaryo, ngunit respetado sa mga boardroom. Isa siyang strategic analyst. Taong nakakakita ng galaw bago pa ito mangyari. Bata pa, pero matalim na ang isip. Hanggang sa dumating ang isang pagkakamali. Isang desisyong pinagtulungan ng mga taong mas mataas sa kanya. At siya ang ginawang fall guy. Kasama roon si Julius. Isang bigong acquisition. Isang naluging proyekto. At isang pangalan na kailangang masisi. Sa isang iglap, nawala ang reputasyon ni Jerome. Hindi siya kinasuhan. Ngunit sapat na ang bulong-bulungan para isara sa kanya ang mga pinto. Doon siya nawala.
Hindi tumakas kung hindi umatras. Sa panahong iyon niya nakilala si Kenji. Si Kenji ay tahimik ring tao, ngunit may koneksyon sa mga investor sa labas ng bansa. Isang gabi sa isang maliit na cafe, pinagtagpo ang dalawang lalaking parehong piniling wag nang sumigaw sa mundo. Kung may hawak kang utak, sabi ni Kenji noon, hindi mo kailangang magpakita. Pera ang magsasalita para sa'yo. At doon nagsimula ang plano. Bumalik sa kasalukuyan si Jerome nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang encrypted message ang pumasok. Na-verify na. Through proxies. Hawak na natin ang 38%. Mensahe ni Kenji. 38%. Hindi pa majority. Ngunit sapat para makaramdam ng lindol ang isang kumpanya. Pumasok siya sa maliit na silid na ginawang opisina. Isang simpleng mesa, isang laptop, at isang cabinet na puno ng dokumentong walang nakasulat na pangalan niya. Lahat ay legal. Lahat ay malinis. Lahat ay tahimik. Sa screen, lumitaw ang logo ng K-Line Holdings, ang kumpanyang pag-aari ni Julius. Isa-isang binili ni Jerome ang shares, hindi direkta, hindi pa dalos-dalos, sa pamamagitan ng shell companies, foreign funds, at mga pangalan na hindi niya ginagamit. Sa bawat pili, isang hakbang papalapit sa kontrol. Hindi ito pag-iiganti na may galit. Isa itong kalkuladong pagwawasto. Huminto ang kamay niya sa keyboard nang makita niya ang larawan ni Katrina bilang wallpaper. Ang babaeng naniwala sa kanya kahit walang may pakita. Ang babaeng nagtiis ng mga tanong at panlalait para sa isang lalaking akala ng lahat ay walang direksyon. Sandali na lang, bulong niya. Hindi niya ito ginagawa para ipahiya ang mga nalalait. Ginagawa niya ito para patunayan, lalo na sa sarili, na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Sa labas, tumila ang ulan. Sa loob, malinaw ang plano. Hindi alam ng mga taong tumatawa sa kanya sa pagkainan na ang lalaking tinawag nilang Anino ang siyang humahawak ngayon ng ilaw. At sa tamang oras, sisindi iyon, hindi para manlait, kung hindi para ipakita kung sino talaga ang may kontrol. Sa umaga, pareho pa rin ang itsura ni Jerome. Simple ang suot na damit, tahimik ang kilos, at walang bakas ng ambisyon sa paningin ng iba. Habang si Katrina ay nagmamadaling pumasok sa trabaho, siya naman ay nagwawalis sa harapan ng bahay. Sa mata ng kapitbahay, wala pa ring nagbago, ngunit sa likod ng katahimikan, may mga numerong gumagalaw. At ang kapangyarihang unti-unting napapasa kamay. Bandang 10:00 ng umaga, tumunog ang laptop ni Jerome. Isang virtual meeting ang nagsimula. Walang video, walang pangalan, tanging mga codename lamang. May resistance sa board, sabi ng isang boses. Expected. Kalmadong sagot naman ni Jerome. Hayaan niyo silang magkamali. Sa K-Line Holdings, nagsisimula ng maramdaman ang kakaibang pagbabago. Ang mga desisyong dating mabilis, ngayon ay laging may humahadlang. Ang mga proposal na akala ni Julius ay sigurado na, biglang nabibitin. Nasaan ang boto? Iritang tanong ni Julius sa emergency meeting. Sumagot si Kevin, ang CFO. May mga shareholders po na hindi sumusunod sa usual pattern. Parang may nag-oorganisa. Hindi nila alam kung sino. Hindi nila makita ang mukha. Ngunit ramdam nila ang presensya. Samantala, sa bahay, tumalaw na naman si Aling Carla. Tulad ng dati, dire-diretso ang bibig nito. Jerome, ano na? Wala ka pa ring trabaho? Tanong niya habang umiinom ng kape. May inasikaso lang po ako, sagot ni Jerome. Napatawa si Aling Carla. Inaasikaso? Ano naman yan? Labada? Hindi siya sinagot ni Jerome. Sa halip, binuksan niya ang laptop matapos umalis si Aling Carla. Isang dokumento ang lumitaw.
voting power distribution. Umabot na sa 46% ang hawak ng mga proxy na kontrolado niya. Malapit na. Sa opisina ni Katrina, may balitang kumalat. Ang K-Line Holdings daw ay posibleng magbawas ng mga empleyado dahil sa financial instability. Kinabahan siya. Ang kumpanyang iyon ang dahilan ng maraming yabang ng kanyang ina. Ang kumpanyang iyon rin ang tila laging ginagamit na panukat sa halaga ng mga tao. Kasama na ang asawa niya. Pag-uwi niya, nakita niya si Jerome na nagluluto ng hapunan. Parehong tahimik. Ngunit may napansin si Katrina. May kakaibang kumbiyansa sa likod ng asawa. Hindi mayabang pero buo. Jerome, Mahina niyang tanong. may gusto ka bang sabihin sa akin? Tumingin si Jerome sa kanya. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay umiling. Hindi pa, sagot niya. Pero malapit na. Sa kabilang dako ng lungsod, nagkakagulo ang board ng K-Line. May isang proposal na biglang bumagsak. Isang boto ang kulang. Isa lang. Parang may humawak sa leg natin. Bulong ni Kevin. Sa bahay, umupo si Jerome sa sopa. Hawak ang telepono. Isang mensahe mula kay Kenji ang pumasok. 51%. Tapos na. Mensahe ni Kenji. Pumikit si Jerome. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagdiwang. Sa halip, huminga siya ng malalim. Alam niyang sa susunod na yugto, hindi na sapat ang katahimikan. Ngunit sa ngayon, sapat ang malaman niyang ang mga taong nanlait sa kanya ay unti-unting nawawala ng kontrol. Habang siya, ang lalaking tinawag na walang ambag, ay hawak na ang buong laro. Mabilis kumalat ang balita. Hindi sa dyaryo, kung hindi sa mga boardroom at pribadong tawag. Ang K-Line Holdings ay nasa krisis, hindi dahil sa kakulangan ng kita, kung hindi dahil sa pagkawala ng direksyon. Ang mga desisyong dating kontrolado ng ilang pangalan ay biglang hindi na maipatupad. May humahadlang, may kumukontra, may hindi nagpapakita, ngunit palaging nananalo sa boto. Sa emergency meeting ng board, pawis ang noo ni Julius. Ilang dekada niyang binuo ang kumpanya at ngayon ay parang buhangin na dumudula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Gusto kong makita ang listahan ng major shareholders. Maring utos niya. Nagpalitan ng tingin ng mga abogado. Sa wakas, nagsalita si Kevin. May isang entity, sir. Hindi pa lumalabas ang tunay na pangalan, pero siya na ang may pinakamalaking voting power. Anong pangalan? Git ni Julius. JK Strategic Holdings, sagot ni Kevin. Nanlamig ang silid. Walang nakakakilala sa kumpanyang iyon. Wala sa mga kilalang grupo. Walang press release. Walang mukha. Samantala sa bahay, nakaupo si Katrina sa gilid ng kama. Hawak ang telepono. May nabasa siyang balita patungkol sa K-Line. Ang kumpanyang laging ipinagmamalaki ng kanyang ina. At kumpanyang ginamit upang maliitin ang kanyang asawa ay unti-unting bumabagsak. Jerome, Tawag niya. alam mo na ba to? Lumapit si Jerome. Sinilya pa ng screen. At pagkatapos ay tumango. Oo. Napatingin si Katrina sa kanya. Unay nagtaka. Sumunod ay nagduda. Paano mo nalaman? Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay naupo si Jerome sa harap niya. May mga bagay na hindi ko pa sinasabi sa'yo. Maingat niyang simula. Pero wala akong ginagawang masama. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Katrina. Ngunit may isang bagay siyang naramdaman. Hindi takot. Kung hindi paggalang na unti-unting umuusbong. Sa kabilang panig ng lungsod, tinawag ni Julius ang kanyang mga koneksyon. Walang makasagot. Walang gustong magsalita. Parang may hindi nakikitang pader na pumapaligid sa kanya. Hindi pwedeng ganito. Pulong niya. Hindi ako matatalo ng multo. Ngunit ang multong iyon ay merong laman at may plano. Sa gabi, muling nag-message si Kenji. Board vote bukas. Gusto ka na nilang makilala.
Mensahe ni Kenji. Tumingin si Jerome sa orasan. Malapit na ang oras na yon. Ang oras na kailangan na niyang humarap. Hindi bilang asawa na walang trabaho, kung hindi bilang taong may kapangyarihang baguhin ang takbo ng buhay ng marami. Sa bahay ng mga magulang ni Katrina, abala si Carla sa panonood ng balita patungkol sa K-line. Nakakunot ang noo niya. Hindi ko maintindihan. Bulong niya. Paano mangyayari to? Sa likod niya, tahimik ang bahay, ngunit hindi niya alam. Ang sagot sa tanong niya ay nasa ilalim lang ng isang bubong, kasama niya noon. Ang lalaking minamalit araw-araw ang siyang dahilan ng pagbagsak ng mga matataas. At bukas, hindi na sila makakatakas sa katotohanan. Baliwalas ang umaga, ngunit mabigat ang hangin sa loob ng K-Line Holdings. Ang boardroom ay puno ng mga taong sanay mag-utos. Ngayon ay nakaupo, naghihintay. Sa gitna ng mahabang mesa, bakante ang isang upuan. Ang upuang iyon ay para sa pinakamakapangyarihang shareholder. Ang taong hanggang ngayon ay wala pa ring mukha. Si Julius ay tahimik, ngunit ang mga kamay niya ay bagyang nanginginig. Ilang beses niyang tinignan ang pinto. Sa kabilang dako ng lungsod, nagbihis si Jerome ng simple ngunit maayos na suit. Walang mamahaling relo, walang yabang. Lumapit si Katrina, hindi mapakali. Doon ka pupunta, hindi ba? Tanong niya. Tumango si Jerome. Oo, dahil oras na. Huminga ng malalim si Katrina. Kung sino ka man talaga, gusto kong marinig mula sa'yo. Ngumiti si Jerome. Unang beses na may bigat ang ngiting iyon. Kasama ka sa lahat ng dahilan kung bakit ko to ginawa. Sa boardroom, bumukas ang pinto. Tumayo ang ilan. Napakunot ang noo ni Julius. Si Jerome ang pumasok. Hindi maaari, pulong ni Julius. Ikaw? Tahimik ang silid habang umupo si Jerome sa bakanting upuan. Inilapag niya ang folder sa mesa. Ako ang kinatawan ng JK Strategic Holdings. Mahinaw niyang sabi. At ako na rin ang may hawak ng majority voting rights. Parang may bumagsak sa salamin sa loob ng isip ni Julius. Ang lalaking tinawag niyang anino, ang asawang walang trabaho, ang siyang may hawak ng leeg ng kanyang imperyo. Bakit? Halos pabulong na tanong nito. Hindi tumaas ang boses ni Jerome. Dahil minaliit mo man ako noon, pero hindi pa nagtatapos ang lahat doon. Dahil ang katahimikan ay hindi kawalan ng lakas. Sa parehong oras, nagaganap ang isang family gathering sa bahay ni na Aling Carla. Walang ideya ang mga naroon sa nagaganap sa lungsod. Nang biglang tumunog ang telepono ni Aling Carla. May tumatawag. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakikinig. Unti-unting namutla ang mukha niya. Pagbaba ng telepono, napatingin siya kay Katrina. Maya-maya, ay bigla siyang napatingin kay Jerome na bagong dating. Ikaw ba? Nanginginig niyang tanong. Hindi na itinanggi ni Jerome. Tumango siya. Pumigat ang katahimikan. Ang mga salitang dati ginamit upang malitin siya ay biglang naglaho. Wala nang lakas, wala nang saysay. Lumapit si Katrina. Bakit hindi mo sinabi kaagad, mahal? Dahil hindi ko kailangang ipagtanggol ang sarili ko, sagot ni Jerome. Pero ayokong masaktan ka. Tumulo ang luha ni Katrina. Hindi sa galit, kung hindi sa pag-unawa. Sa boardroom, pumirma si Julius sa kasunduan ng pagpipitiw bilang CEO. Walang sigaw, walang eksena, isang tahimik na pagtatapos. At sa bahay, unang beses tumahimik si Carla. Hindi dahil pinilit, kung hindi dahil wala na siyang may pagmamalaki laban sa lalaking matagal niyang minamaliit. Ang araw ng katotohanan ay dumating at wala nang makakatakas. Lumipas ang ilang linggo at ang mundo ay tila nagbago. Hindi sa ingay, kung hindi sa ayos. Sa K-Line Holdings, may bagong pamunuan, bagong direksyon at bagong katahimikan. Hindi umupo si Jerome bilang CEO. Hindi niya kailangan.
Sapat na ang kaalaman na hawak niya ang kontrol. Ngunit pinili niyang manatili sa likod ng mga desisyon. Sa bahay nila Katrina, may pagbabago ring hindi kailangang ipagsigawan. Hindi na tinatanong kung sino ang mas may ambag. Hindi na pinag-uusapan ang sukatan ng sweldo o titulo. May respeto na sa bawat salita, pati na rin sa bawat kilos. Isang gabi, magkatabi silang nakaupo sa sofa. Walang TV, walang ingay. Alam mo, Sabi ni Katrina. marami ang nagsasabi na dapat ipagmalaki ka. Umiling si Jerome at ngumiti. Hindi ko ginawa to para ipagmalaki mo. Ginawa ko to para manahimik na ang mga maling sukatan at para sa atin, mahal. Sa kabilang dako naman, tahimik si Aling Carla. Hindi na siya bumibisita ng basta-basta. Kapag nagsasalita siya, ay maingat na. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa natuto siya. Isang araw, humingi siya ng tawad. Walang drama, walang luha. Simpleng salita lamang. Pasensya na, iyo ha. Sabi niya. Mali ako. Mali ang lahat ng ginawa kong panghusga sa'yo. Tinanggap naman na yun ni Jerome nang walang pag-aalinlangan at yabang, dahil ang tunay na panalo ay hindi ang makita ang iba na yumuko, kung hindi ang manatiling tuwid kahit wala nang kailangang patunayan. Sa uli, umalis si Jerome sa K-Line Holdings. Iniwan ang kumpanya sa mas maayos na kalagayan. Ang mga desisyong ginawa niya ay nagligtas ng trabaho, nag-ayos ng sistema, at nagpatunay na ang kapangyarihan ay hindi kailangang sumigaw. Sa isang tahimik na umaga, muli siyang nagkape sa mesa, tulad ng dati. Ngunit ngayon, walang nagdududa, walang minamaliit, dahil ang lalaking tinawag nilang walang ambag, ngayon ay tumatamasa ng magandang buhay at patuloy na pinapalago ang kanyang sariling kumpanya. Sino nga naman ba kasi ang mag-aakala na ang isang taong tatahi-tahimik lang at minamalit ng marami ay siya palang taong may mas dapat na ipagmalaki sa buhay? Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag maliitin ang taong tahimik at tila walang ipinapakita. Hindi lahat ng lakas ay maingay at hindi lahat ng may kapangyarihan ay mayabang. May mga taong pinipiling manahimik hindi dahil mahina sila, kung hindi dahil alam nila kung kailan at papaanong kikilos. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa nakikita ng mata, kung hindi sa prinsipyo, talino, at kontrol na taglay niya kahit walang pumapalakpak. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!